Paano kung ang lihim sa pag-ibig na matagal mo nang hinahangad ay nakatago sa isang simpleng kandila lamang? Ipinahayag ni Baba Vanga na ang tadhana ay hindi dumarating ng malakas, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng maliliit na palatandaan, naghihintay para sa mga handang maniwala. Isipin mo na sindihan ang tamang kulay ng kandila at maramdaman ang pagbukas ng iyong puso, ang pag-alis ng iyong kalungkutan, at ang pagdampi ng tunay na pag-ibig sa iyong espiritu. Ito ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang pintuan. Kung narito ka at nanonood ngayon, ibig sabihin ay pinili ka na ng universo. Sa kulturang Pilipino, ang mga kandila ay higit pa sa simpleng liwanag. Sila ay panalangin, pangako, at tahimik na mensahero na nagdadala ng ating mga hiling sa universo. Sinasabing ibinubulong ng ating lola na kapag kumikindat ang kandila, nangangahulugang may espiritu na nakikinig. Kapag matatag ang apoy nito, ibig sabihin ay narinig na ang iyong panalangin. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay tumitingin sa kulay, liwanag, at ritual upang tawagin ang mga biyaya, lalo na ang pag-ibig. Naniniwala si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na ang mga pangitain ay nakaantig sa milyon-milyong tao, na tumutugon ang enerhiya kapag kumikilos tayo ng may pananampalataya. Ang pagsind ng tamang kandila ay hindi lamang tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong espiritu sa tadhana. Ang pag-ibig ay hindi dumarating ng aksidente, dumarating ito kapag inihanda mo ang espasyo para dito. At ngayong gabi natagpuan ka na ng mensahe. Kung ang iyong puso ay matagal nang naghihintay, nananabik, at nag-aasam ng tunay na pag-ibig, ang ritual na ito ang maaaring mismong susi na iyong hinahanap. Ang hula ni Baba Vanga. Si Baba Vanga ay hindi isang ordinaryong babae. Ipinanganak sa Bulgaria, nawala ang kanyang paningin sa murang edad matapos ang isang bagyo, ngunit ang kanyang natamo ay isang bagay na mas makapangyarihan, mga pangitain ng hinaharap, mga bulong mula sa universo, at gabay na nakaantig sa buhay ng napakaraming tao. Para sa marami, siya ang tinaguriang Nostradamus ng Balkans, isang mistiko na ang mga salita ay nagdadala ng babala at pag-asa. Kahit hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga Pilipino at ng iba pang tao sa buong mundo ang kanyang mga hula ng may paggalang dahil marami sa kanyang mga ipinahayag ay natupad na. Ngunit hindi alam ng karamihan, madalas ding nagsalita si Baba Vanga tungkol sa personal na tadhana, hindi lamang sa malalaking kaganapan sa mundo. Naniniwala siya na dumadaloy ang enerhiya sa ating buhay kapag binubuksan natin ang ating sarili sa mga palatandaan. Para sa mga nananabik sa pag-ibig, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga ritual, mga simpleng kilos na may pananampalataya na kayang baguhin ang enerhiya at akitin ang biyayang hinahangad natin. Sa tradisyong Pilipino, ito ay pamilyar. Madalas ipinaalala sa atin ng ating lolo at lola na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa makilala ang tamang tao, ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong kaluluwa sa tamang panahon. Kapag may nagsisind ng kandila sa simbahan, o kapag sinabihan ka ng nakatatanda na ibulong ang iyong hiling bago patayin ang apoy, isinasagawa mo ang parehong katotohanang ipinahayag ni Baba Vanga, ang liwanag ay nagdadala ng intensyon, at ang intensyon ay umaakit ng tadhana. Madalas ding binanggit ni Baba Vanga na ang ilang bagay ay nagkakaroon ng mas malaking kapangyarihan kapag pinagsama sa panalangin. Ang kandila, halimbawa, ay nagiging higit pa sa wax at apoy, ito ay nagiging tulay. At kapag sinindihan sa tamang kulay, binubuhay nito ang isang partikular na enerhiya. Ang pula ay nagpapalakas ng pagnanasa at init ng damdamin. Ang puti ay naglilinis at nagbubukas ng daan. Ang berde ay nagpapasigla ng pagkakaisa at paglago. At ang rosas, na madalas nakakaligtaan, ay tumatawag ng banayad at tunay na pagmamahal. Ang mga kulay na ito ay hindi basta-basta, sila ang mga susi na nagbubukas ng mga panginginig sa nakikitang mundo. Isipin mo kung paano kumikilos ang mga Pilipino kapag nawawala ang kuryente sa panahon ng bagyo. Hindi lang kami nagsisind ng kandila para makita, ibinubulong namin ang panalangin, pinapalapit ang pamilya, humihingi ng proteksyon. Sa maliliit na apoy na yon, nakikita namin higit pa sa liwanag, nakikita namin ang pag-asa. Ang hula ni Baba Vanga tungkol sa pag-ibig sa pamamagitan ng ritual ng kandila ay hindi kakaiba sa atin. Ito ay isang bagay na nararamdaman na ng ating kultura sa kailaliman ng puso. Marami sa sumunod sa kanyang karunungan ang nagsabing nagbago ang kanilang buhay. Ang mga nag-iisa ay biglang nakatagpo ng espesyal na tao. Ang mga magkasintahan na malayo sa isa't isa ay muling nagbukas ng init ng damdamin. Ang mga nag-isip na lumipas na sa kanila ang pag-ibig ay natuklasan na ang tadhana ay naghihintay lamang na gisingin ng kanilang pananampalataya.
Ang ritual ng pagsin ng kandila ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa pagpapadala ng mensahe sa universo, handa na ako. Naniniwala ako. Tinatanggap ko ang pag-ibig sa aking buhay. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ni Baba Vanga ay ito, tumutugon ang universo sa kilos. Makapangyarihan ang pananampalataya, ngunit kapag sinamahan ng aksyon, tulad ng pagsin ng kandila ng may intensyon, lumilikha ito ng pintuan kung saan maaaring pumasok ang mga biyaya. Kung ang iyong puso ay nananabik sa pag-ibig, marahil ang hula na ito ay dumating sa iyo ngayon dahil handa na ang iyong kaluluwa. Ang apoy na sisindihin mo ay hindi lamang para sa kandila, ito ay para sa iyong sarili. Ipinapahayag nito sa mundo at sa langit, dumating na ang aking panahon para sa pag-ibig. Ang enerhiya ng liwanag at kulay. Mula pa sa simula ng panahon, ang mga tao ay natural na naakit sa liwanag. Hindi isang pagkakataon na bawat kultura, kabilang ang atin sa Pilipinas, ay iginagalang ang apoy. Sa simbahan, nagsisin tayo ng kandila hindi lamang para sa panalangin, kundi para dalhin ang ating mga hiling sa langit. Sa sementeryo, naglalagay tayo ng kandila upang gabayan ang mga kaluluwa ng ating mga yumao. Sa panahon ng bagyo, kapag nawawala ang kuryente, ang kumikindat na apoy ng kandila ay nagiging ginhawa at proteksyon. Para sa atin, ang liwanag ay hindi ordinaryo, ito ay banal. Naniniwala rin si Baba Vanga sa parehong katotohanan, ang liwanag ay enerhiya, at ang enerhiya ay buhay. Ipinahayag niya na kapag nagsin tayo ng kandila ng may intensyon, iniimbitahan natin ang universo na kilalanin ang ating pananabik. Ngunit may mas malalim na antas na kadalasang hindi napapansin, ang kapangyarihan ng kulay. Bawat kulay ay may natatanging panginginig ng enerhiya. Katulad ng musika na may tono na nagigising ng damdamin, ang mga kulay ay may frequency na nagpapalakas ng partikular na emosyon at umaakit ng tiyak na kaganapan. Sa pamahiin ng Pilipino, ito ang dahilan kung bakit marami sa mga nakatatanda ang naniniwalang magsuot ng partikular na kulay sa bagong taon o kasal. Pula para sa swerte, ginto para sa kasaganaan, puti para sa kadalisayan, ang ating kultura ay namumuhay sa karunungang ito, kahit na hindi natin ito laging tinutukoy bilang mistikal. Pagdating sa pag-ibig, ang kulay ay nagiging wika ng puso. Ang pula halimbawa ay apoy ng pagnanasa. Ang pagsind ng pulang kandila ay pagdeklara, handa na ako para sa malalim at makapangyarihang atraksyon. Ang puti naman ay naglilinis ng iyong espiritu mula sa nakaraan, inalis ang mga anino ng sakit at inihahanda ka para sa panibagong simula. Ang berde ay nagpapasigla sa kaluluwa, nagpapaalala na ang pag-ibig ay dapat lumago ng maayos, tulad ng halamang inaalagaan ng may pasensya. At saka, naroon ang rosas, banayad, malambing, at puno ng tamis. Ang pagsind ng rosas na kandila ay ibulong sa universo, ipadala sa akin ang pag-ibig na mabait, malumanay, at pamatagalan. Isipin mo kung paano nagdedekorasyon ang mga Pilipino tuwing Pasko. Bawat parol ay kumikislap sa kulay, at bawat kulay ay may dalang kahulugan ng kagalakan, pag-asa, at selebrasyon. Sa parehong paraan, ang kandila na pipiliin mo ay nagiging personal mong parol, isang liwanag na gumagabay sa tadhana patungo sa iyong puso. Itinuro ni Baba Vanga na ang maling kulay ay maaaring magpahintay sa iyong puso. Ang pagsind ng random na kandila ng walang intensyon ay tulad ng pagpapadala ng liham ng walang address, hindi ito makararating sa pinatutungkulan. Ngunit kapag pinili mo ang tamang kulay, nang may pananampalataya at focus, lumikha ka ng malinaw na senyales sa universo, ito ang aking panalangin. Ito ang aking tadhana. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga nagsasagawa ng ritual ng kandila ay nakararanas ng biglaang pagbabago. Ang iba ay nakakakita ng hindi inaasahang mensahe ng pagmamahal. Ang ilan ay nakararamdam ng pagtaas ng kumpiyansa upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. May ilan pang nakatagpo ng bagong tao na nagigising ng malalim na damdamin sa loob nila. Ang kandila mismo ay hindi mahiwaga, ang apoy nito ay salamin lamang ng apoy sa loob mo. Binubuhay nito ang enerhiya na palaging naroroon, naghihintay na mapansin. Sa tradisyong Pilipino, palagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na ang pag-ibig ay hindi pinipilit, ito ay naakit. Tulad ng gamo-gamo na naakit sa apoy, ang pag-ibig ay kumikilos patungo sa liwanag. Ipinapakita ng karunungan ni Baba Vanga na kapag nagsin tayo ng tamang kandila, hindi natin hinahabol ang pag-ibig. Sa halip, ang pag-ibig mismo ang dumadating, ginagabayan ng enerhiyang inilalabas natin. Kaya habang inihahanda mo ang iyong ritual, tandaan ito, ang apoy ay ang iyong panawag, ngunit ang kulay ay ang iyong susi.
Magkasama, lumilikha sila ng landas kung saan ang pag-ibig ay makakapasok ng hindi aksidente, kundi ayon sa banal na disenyo. Mga palatandaan na inihahanda ka ng universo para sa pag-ibig. Bago dumating ang pag-ibig, madalas na bumubulong ang universo. Hindi ito sumisigaw o kumakatok ng malakas sa iyong pinto. Sa halip, nag-iwan ito ng maliliit na palatandaan, mga bakas na tanging puso lamang na handang makinig ang makakakita. Paalala ni Baba Vanga, ang tadhana ay gumagalaw tulad ng hangin, hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Kung sensitibo ang iyong kaluluwa, mapapansin mo ang mga pagbabago sa iyong buhay na nagpapakita na ang pag-ibig ay papalapit na. Para sa maraming Pilipino, pamilyar ang mga palatandaang ito. Madalas sabihin ng ating lola, kapag may dumalaw na paru-paro sa bahay, may bisita o balita na darating. At minsan, ang paru-parong iyon ay hindi lamang balita, ito ay simbolo ng pagbabago, ng pag-ibig na handang pumasok sa iyong buhay. Ganoon din ang ginagawa ng universo sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na karanasan, hinihikayat tayong buksan ang ating mga puso. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay makikita sa mga panaginip. Naranasan mo na bang managinip tungkol sa isang tao na matagal mo nang hindi nakita, o kahit sa isang estranghero na tila pamilyar ang mukha? Sa paniniwala ng Pilipino, ang mga panaginip ay hindi basta-basta. Ito ay mga mensahe. Ang panaginip ng paghawak ng kamay, paglalakad kasama ang isang tao sa ilalim ng buwan, o kahit pagsisind ng kandila ng magkasama ay kadalasang paunang senyales ng darating na tadhana. Ito ang paraan ng universo upang ipakita na umiikot na ang enerhiya ng pag-ibig sa paligid mo. Isa pang palatandaan ay makikita sa mga numero. Maraming Pilipino ang napapansin ang paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto, 222 o 888. Hindi ito aksidente. Ito ay mga code. Kapag palagi mong nakikita ang 11 oras 11 minuto, paalala ito na nakaayon ang iyong mga ninanais sa universo. Kapag lumilitaw ang 222, ito ay senyales ng balanse at pagkakaisa, ang pag-ibig ay handang mag-manifest. At kapag sinusundan ka ng 888, ito ay nagpapahiwatig ng kasaganaan hindi lamang sa pera kundi pati na rin sa relasyon. Mismong si Baba Vanga ang nagsabi na ang mga numero ay mga susi na nagbubukas ng mga pintuan ng tadhana, at sa pamahiin ng Pilipino, ang maswerte na numero ay may malaking halaga. Nagsasalita rin ang universo sa pamamagitan ng pagbabago ng enerhiya. Maaaring makaramdam ka ng biglaang kilabot sa gabi, kahit na mainit ang hangin. O maramdaman mo na may nag-iisip tungkol sa iyo dahil biglang bumilis ang tibok ng puso mo nang walang dahilan. Naniniwala ang ilang Pilipino na kapag bigla kang nakarinig ng kumakalam sa tenga, ibig sabihin ay may nag-uusap tungkol sa iyo. Hindi ito simpleng pamahiin, ito ay mga palatandaan na ang iyong espiritu ay hinahatak palapit sa enerhiya ng pag-ibig. Mapapansin mo rin ang kumikindat na kandila kapag nananalangin o ang pagyuko ng apoy kahit na walang hangin. Sa ating tradisyon, ito ay nangangahulugang may espiritu o enerhiya na naroroon. Kung nangyayari ito habang humihiling ka ng pag-ibig, maaaring ito ang paraan ng universo upang kumpirmahin, narinig na ang iyong panalangin. Minsan, ang palatandaan ay kasing simple ng pagdaan sa harap ng mga simbolo ng pag-ibig. Isang puting kalapati na lumilipad sa ibabaw mo. 2 pulang bulaklak na sabay na namumukadkad. Isang awitin sa radyo na tumatago sa puso mo. Ang maliliit na sandaling ito ay hindi aksidente, ito ay mga mensaheng hinabi sa iyong araw, naghihintay lamang na mapansin mo. Naniniwala si Baba Vanga na ang pag-ibig ay hindi dumarating ng walang paghahanda. Nililinaw ng universo ang daan, pinapalambot ang iyong puso, at nagbibigay ng mga palatandaan upang kapag dumating na ang pag-ibig, makikilala mo ito. Ang mga palatandaang ito ay hindi upang lituhin ka, ito ay para patatagin ang iyong pananampalataya. Kaya kung napapansin mo na ang mga senyales na ito, panaginip, numero, kilabot, kumikindat na kandila, huwag mo silang ipagsawalang bahala. Patunay ito na ang iyong puso ay hindi na naghihintay ng walang saysay. Paparating na ang pag-ibig, ginagabayan ng tadhana, at ang kailangan mo lamang gawin ay manatiling bukas. Ang nakatagong hadlang sa pag-ibig. Kung inihahanda ka ng universo para sa pag-ibig, bakit ba minsan pakiramdam ay nahuhuli ito? Bakit maraming puso ang nagdurusa sa katahimikan, naghihintay sa pag-ibig na tila palaging lampas sa abot? Ang katotohanan, ayon sa madalas na ipinapahayag ni Baba Vanga, ay hindi laging malayang dumadaloy ang biyaya.
Minsan, may mga nakatagong hadlang na humahadlang sa pagpasok ng pag-ibig sa ating buhay. Ang mga hadlang na ito ay hindi parusa, ito ay mga aral, mga senyales na may kailangang pakawalan bago magbukas ang pinto. Sa tradisyong Pilipino, pamilyar tayo sa konsepto ng isumpa o mga basbas na nagdadala ng kapahamakan at usog kung saan ang negatibong enerhiya ay nakaapekto sa katawan o espiritu. Katulad ng mga di nakikitang puwersang ito na maaaring magdulot ng karamdaman, maaari rin nilang guluhin ang natural na daloy ng relasyon. Ang lumang sakit ng puso na hindi pa naayos, galit mula sa nakaraang pagtataksil, o takot na muling iwanan ay maaaring lumikha ng di nakikitang pader sa paligid ng iyong puso. Pinoprotektahan ka ng mga pader na ito mula sa sakit, ngunit pinipigilan din ang pag-ibig. Isa sa malalakas na hadlang ay ang emosyonal na bagaheng daladala. Isipin mo na pinupuno mo ang isang baso na puno na. Kahit anong dami ng sariwang tubig ang ibuhos mo, ito ay aapaw at masasayang. Ganoon din, kapag puno na ang puso mo ng mga pagkadismaya mula sa nakaraan, nagiging mahirap para manatili ang bagong pag-ibig. Kaya't marami sa ating mga nakatatanda ang nag-uutos ng mga ritual tulad ng pagsunog ng lumang sulat, pagpapalabas ng luha sa panalangin, o pag-aalay ng bulaklak sa puntod. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang simbolo, ito ay paraan upang linisin ang espasyo para sa bago. Isa pang hadlang ay ang negatibong paniniwala. Ilang beses mo nang narinig ang sinasabi ng iba, ang pag-ibig ay hindi para sa akin, o siguro nakalaan akong mag-isa. Malaki ang kapangyarihan ng salita. Sa pamahiin ng Pilipino, pinaalalahanan tayo na huwag magbigay ng sumpa sa sarili, dahil ang dila ay maaaring hugisin ang tadhana. Kapag palagi mong sinasabi ang kalungkutan, nakikinig ang universo. Binigyang diin ni Baba Vanga na ang pananampalataya ay dapat samahan ng mga salitang puno ng pag-asa, hindi kawalan ng pag-asa. Upang masira ang hadlang na ito, kailangan mong baguhin ang kwentong sinasabi mo sa iyong sarili. Mayroon ding mga espiritual na hadlang na nagmumula sa pagwawalang bahala sa mga palatandaan o sa hindi pagsunod sa ritual. Halimbawa, naniniwala ang nakatatanda na kapag nabasag ang salamin, magdudulot ito ng 7 taon ng malas sa pag-ibig, o kapag winiwisik ang sahig sa gabi, natatanggal ang mga biyaya. Bagamat maaaring isipin ng iba na pamahiin lamang ito, ipinapakita nito ang mas malalim na katotohanan, ang kapabayaan sa aksyon ay maaaring guluhin ang daloy ng enerhiya. Kapag namumuhay ng walang pag-iingat, maaaring hindi mo sinasadya na itulak palayo ang pag-ibig. Isa pang nakatagong hadlang ay ang takot. Maraming Pilipino, lalo na yung mga nasaktan ng malalim, ang nagtatayo ng napakataas na pader sa paligid ng kanilang puso, hanggang sa ang tunay na pag-ibig ay hindi na makakaakyat. Binubulong ng takot na mapanganib ang pagiging bukas, at ang pagbukas ng puso ay magdudulot lamang ng sakit. Ngunit itinuro ni Baba Vanga na pinapabora ng tadhana ang matapang. Ang pag-ibig ay hindi unlad sa anino ng takot. Upang payagan ang pag-ibig, kailangan mong maging handa na ipakita ang iyong sarili, hindi perpekto, ngunit karapat-dapat. Sa wakas, naroroon din ang enerhiya ng inggit at negatibidad mula sa iba. Minsan, ang mga tao sa paligid natin ay hindi sinasadyang nagpapadala ng selos o negatibong iniisip. Kaya nga ang ating lola ay nagtatali ng pulang laso sa damit ng sanggol upang protektahan laban sa usog. Pareho rin ito sa pag-ibig, ang negatibong tingin ay maaaring pahinain ang iyong kumpiyansa at pagdudahan ang iyong halaga. Makapangyarihan ang ritual ng kandila dahil ito ay nagtatanggol sa iyong puso, nililinis ang inggit, at iniwan lamang ang dalisay mong intensyon upang akitin ang pag-ibig. Ang magandang balita, ang mga hadlang ay hindi permanente. Tulad ng pagkawala ng dilim kapag may liwanag, ang mga balakid na ito ay maaaring matunaw sa pamamagitan ng pananampalataya, intensyon, at ritual. Paalala ng karunungan ni Baba Vanga, kapag nagsin ka ng kandila sa tamang kulay, hindi ka lamang tumatawag ng pag-ibig, sinusunog mo rin ang mga hadlang na humadlang dito. Kaya kung pakiramdam mo ay malayo ang pag-ibig, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ibig sabihin ay nakalimutan ka na ng tadhana. Ibig sabihin lamang, ang iyong kaluluwa ay naghahanda, ang iyong espiritu ay nililinis, at malapit na ang iyong panahon. Ang ritual ng liwanag. Ngayon na nauunawaan mo na ang hula ni Baba Vanga, ang kapangyarihan ng kulay, at ang mga palatandaan na ipinapadala ng universo, panahon na upang pumasok sa puso ng mensaheng ito, ang mismong ritual. Tandaan, hindi ito tungkol sa pamahiin o walang laman na kilos. Ito ay tungkol sa pananampalataya sa aksyon, tungkol sa pag-ayon ng iyong espiritu sa enerhiya ng pag-ibig.
Tulad ng ginagawa ng mga Pilipino kapag nagsisind ng kandila sa simbahan upang ipadala ang kanilang panalangin pataas, ang ritual na ito ay nagpapahintulot sa iyo na magpadala ng isang tiyak na panalangin. Isang panalangin na direktang tumatawag sa pag-ibig sa iyong buhay. Hakbang 1, ihanda ang iyong espasyo. Pumili ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maaabala. Maaaring sa iyong silid, malapit sa bintana, o kahit sa sala. Linisin ang lugar bago magsimula. Sa pamahiin ng Pilipino, ang magulong silid ay humahadlang sa magandang enerhiya, samantalang ang malinis na espasyo ay nag-aanyaya ng biyaya. Maaaring punasan ang mesa, walisin ang sahig, at ilagay ang puting tela kung saan itatayo ang kandila. Ito ang iyong altar, ang iyong banal na espasyo. Hakbang 2, piliin ang kandila. Ang kulay ng kandila ang susi. Para sa pagnanasa at atraksyon, gamitin ang pula. Para sa pag-ibig na dalisay at nagpapagaling, gamitin ang puti. Para sa malumanay at banayad na pagmamahal, gamitin ang rosas. At para sa relasyon na lumalago ng matatag at matibay, gamitin ang berde. Hawakan ang kandila sa iyong mga kamay bago sindihan. Ibulong ang iyong pangalan at ang iyong ninanais ng malumanay na para bang ipinakikilala mo ang iyong sarili sa tadhana. Hakbang 3, itakda ang iyong intensyon. Isara ang iyong mga mata at isipin ang pag-ibig na iyong hinahangad. Isipin ang sarili na nakangiti, magkahawak ng kamay, o nagbabahagi ng payapang sandali kasama ang taong ito, kahit hindi mo pa siya kilala. Damhin ang init ng pakikipagkasama. Mas malakas ang iyong damdamin, mas malakas ang enerhiya na iyong inilalabas. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag nananalangin ka ng may puso, hindi lamang labi, mas mabilis makakarating sa langit ang panalangin. Hakbang 4, sindihan ang kandila. Habang sinusindihan ang posporo at ang wick ng kandila, sabihing malumanay ngunit matatag ang mga salitang ito. Habang nagliliyab ang apoy na ito, gayon din ang aking puso. Habang nagniningning ang liwanag na ito, gayon din ang aking landas patungo sa pag-ibig. Handa na ako, bukas ang puso ko, at karapat-dapat ako. Pansinin ang apoy. Tingnan kung ito ay kumikindat o kumikislap. Sa paniniwala ng Pilipino, kung matatag at masigla ang sayaw ng apoy, nangangahulugang narinig na ang iyong panalangin. Kung tahimik ang apoy, nangangahulugang kailangan ng pasensya, ngunit tiyak ang biyaya. Hakbang 5, sabihin ang iyong pagpapatibay. Habang nagsisind ang kandila, ulitin ang mga affirmations tulad ng Ako ay tinatanggap ang tunay na pag-ibig sa aking buhay. Bukas at handa ang aking puso. Ako ay umaakit ng pag-ibig na tapat at mabait. Gawin ito nang hindi bababa sa 3 beses, huminga ng malalim sa pagitan ng bawat parirala. Hakbang 6, magpasalamat. Matapos sabihin ang iyong affirmations, bulungan ang panalangin ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay magneto ng biyaya. Tulad ng itinuro ng ating mga nakatatanda na magsabi ng isalamat po, sa bawat pabor, ang pagpapasalamat sa universo ay nagbubukas ng pinto para sa pag-ibig. Hakbang 7, hayaan ang kandila na masunog. Kung maaari, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa matapos. Kung kailangan mo itong patayin, huwag itong puputulin gamit ang bibig, sinabi na ito ay nagpapalaganap ng enerhiya. Sa halip, gumamit ng kutsara o takip upang dahan-dahang patayin ang apoy. Hakbang 8, panatilihin ang enerhiya. Huwag tapusin ang ritual sa kandila lamang. Dalhin ang enerhiya nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maging mabuti sa sarili, magsalita ng positibo, at pansinin ang mga palatandaan na sumusunod. Ang pag-ibig ay hindi dumarating na parang kidlat, unti-unti itong dumadaloy, ngunit kapag dumating, binabago nito ang lahat. Ang ritual na ito ay higit pa sa pagsind ng kandila. Ito ay deklarasyon, handa na ako para sa pag-ibig. Pinipili kong umayon sa tadhana. Sa paggawa nito, pumapasok ka sa daloy ng hula ni Baba Vanga, tulad ng napakarami na ang nakaramdam ng pagbabago sa kanilang buhay dahil sa isang apoy lamang. Pagmanifest ng pag-ibig na iyong hinahangad. Ang pagsind ng kandila ay simula pa lamang. Binubuksan ng ritual ang pinto, ngunit ang iyong pang-araw-araw na enerhiya ang nagpapanatili ng daan na malinaw at maliwanag. Madalas sabihin ni Baba Vanga na ang universo ay tumutugon sa mga taong namumuhay ng may konsistensya. Kung humihiling ka ng pag-ibig ngunit nabubuhay sa pagdududa, bumabagal ang biyaya. Ngunit kapag pinagyayaman mo ang iyong espiritu araw-araw, dumadaloy ang pag-ibig patungo sa iyo tulad ng tubig sa ilog, steady, hindi mapipigilan, at natural. Paano mo maipapakita at maipapalapit ang pag-ibig na tunay mong hinahangad?
Ang sagot ay nasa pagsasama ng pananampalataya, aksyon, at pagkakahanay. Una, simulan sa iyong mga iniisip. Naniniwala ang mga Pilipino na ang salita at iniisip ay may timbang. Ito ang dahilan kung bakit pinaalalahanan tayo ng ating mga nakatatanda na huwag magsalita ng sumpa, kahit sa inis, dahil ang dila ay maaaring tawagin ang enerhiya sa realidad. Kung palagi mong iniisip, hindi darating sa akin ang pag-ibig, bumubuo ka ng pader ng enerhiya na hindi na kayang lampasan ng tadhana. Ngunit kapag paggising mo sa umaga ay sinasabi mo, karapat-dapat ako sa pag-ibig, at papalapit na ito, nagpapadala ka ng panginginig na umaakit sa mismong bagay na iyong hinahangad. Pangalawa, bigyang pansin ang iyong mga aksyon. Ang pag-ibig ay enerhiya at namumuhay ito sa galaw. Kung nais mo ng mabait at maalagaing kapareha, isabuhay ang kabaitan at pag-aalaga sa araw-araw. Kung nananabik ka sa katapatan, maging tapat sa iyong mga pangako sa iba. Ang batas ng atraksyon, na malalim na naunawaan ni Baba Vanga, ay nagpapaalala na like attracts like. Sa kulturang Pilipino, ito rin ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ang utang na loob, kapag nagbibigay tayo ng mabuti, bumabalik sa atin ang mabuti. Pangatlo, yakapin ang pagmamahal sa sarili. Maraming tao ang nakakalimot na bago hawakan ang kamay ng iba, kailangan munang hawakan ng mahinahon ang sariling puso. Tanungin ang sarili, mabuti ba ang iyong pakikitungo sa sarili? Pinapatawad mo ba ang sarili sa mga pagkakamali, o pinaparusahan ang sarili sa nakaraan? Madalas ipinaalala sa atin ng lola natin, huwag mong kalimutan mahalin ang sarili, kasi hindi mo madarama ang tunay na pagmamahal kung hindi mo pa natutunan iyon. Nagsisimula sa loob ang pag-ibig. Kapag tinatrato mo ang sarili ng may dangal, natural na umaakit ka ng taong gagawa rin ng pareho. Pang-apat, manatiling bukas sa mga palatandaan at pagkakataon. Pagkatapos ng ritual, magpapadala ang universo ng mga senyales, panaginip, numero, bigla ang pagkikita. Huwag itong baliwalain. Kung maramdaman mong dumalo sa isang pagtitipon, tanggapin ito. Kung may estranghero nang umiti sa iyo, umiti rin. Kung may lumang kaibigan na muling nakipag-ugnayan, bigyang pansin. Tahimik na pumapasok ang pag-ibig, at tanging ang bukas ang makakakita kapag dumating ito. Panghuli, magsanay ng pasasalamat araw-araw. Kapag nagpapasalamat ka sa universo, bago pa man dumating ang pag-ibig, ipinapakita mo ang pananampalataya na ito ay paparating na. Binabago ng pasasalamat ang pananabik tungo sa katiyakan. Binabago nito ang paghihintay tungo sa paghahanda. Tulad ng mga magsasaka na nagpapasalamat sa lupa bago anihin, magpasalamat sa langit para sa pag-ibig na darating, at makikita mong ito ay magmanifest ng mas maaga kaysa sa inaasahan mo. Tandaan, ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pagpipilit sa isang tao na mahalin ka. Ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring ipagawa, maaari lamang itong anyayahan. Ang ritual at pagsasanay na ito ay nag-aayon ng iyong espiritu sa tamang enerhiya, upang ang taong nakalaan para sa iyo ay makahanap sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi dumarating ng aksidente, kundi sa tamang kahandaan. Kaya habang pinapanatili mo ang apoy sa iyong puso, mamuhay na parang nasagot na ang iyong panalangin. Magsalita ng may pagmamahal, kumilos ng may pagmamahal, at isipin ang sarili na napapaligiran nito. Sa tamang panahon, mauunawaan mo na ang pag-ibig na iyong hinahangad ay hindi malayo, ito ay simpleng naghihintay na ikaw ay maniwala, maghanda, at mag-ayon. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan ito, ang pag-ibig ay hindi isang random na biyaya na bumabagsak lamang sa piling ilan. Ang pag-ibig ay isang karapatan sa kapanganakan, isang regalo para sa bawat kaluluwang handang maniwala, maghanda, at buksan ang puso. Ang hula ni Baba Vanga, ang karunungan ng ating mga nakatatandang Pilipino, at ang ritual ng liwanag ay lahat ay nagtuturo sa isang katotohanan, tumutugon ang tadhana kapag handa ka na. Kung sinuportahan mo ang mensaheng ito ng may bukas na espiritu, nangangahulugan ito na nakaayon ka na sa enerhiya ng pag-ibig. Ang kandilang sinindihan mo ay hindi lamang wax at apoy. Ito ay iyong pahayag sa langit, handa na ako. Karapat-dapat ako. Tinatanggap ko ang pag-ibig sa aking buhay. Upang patatagin ang enerhiyang ito, inaanyayahan kitang ulitin ang mga affirmations na ito, malumanay kung ikaw ay mahiyain, malakas kung ang iyong puso ay matapang. Sabihin ang mga ito ng tapat dahil bawat salita ay may kapangyarihan. Ako ay karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Bukas ang aking puso upang tanggapin ang pag-ibig na mabait at tapat. Pinapalaya ko ang nakaraan at tinatanggap ang mga bagong simula.
Dumadaloy sa akin ang pag-ibig ng madali, natural, at banal. Gabay ako ng tadhana at nagtitiwala ako sa oras ng universo. Ako ay umaakit ng kaparehang nagpapahalaga, nirerespeto, at minamahal ako. Handa na ako para sa pag-ibig at handa na rin ang pag-ibig para sa akin. Ulitin ang mga affirmations na ito araw-araw, lalo na paggising at bago matulog. Tulad ng ginagawa ng mga Pilipino na nagsasimba bago lumabas ng bahay, ang mga affirmations na ito ang iyong espiritual na panangga at magneto. Pinoprotektahan nila ang iyong puso mula sa pagdududa habang hinahatak ang mga biyaya papalapit. Habang dinadala mo ang pagsasanay na ito sa pang-araw-araw na buhay, panatilihin ang pananampalataya. Hanapin ang maliliit na palatandaan, isang kumikindat na apoy, isang panaginip na napakareal, mga numerong sumusunod sa iyo, o ang biglaang init ng kapayapaan sa iyong puso. Ito ay mga paalala na hindi ka nakalimutan ng universo. Higit sa lahat, maging matiisin sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamadali. Ito ay namumulaklak tulad ng bulaklak, dahan-dahan sa simula, at bigla na lamang sa ganap na kagandahan. Kung nakararamdam ka ng kalungkutan, tandaan na ang paghihintay ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Pinahihintulutan ka ng tadhana na maghintay, hindi upang saktan ka, kundi upang ihanda ka para sa pag-ibig na mananatili. Kaya hayaang ito ang iyong pangwakas na katotohanan, ang pag-ibig na iyong hinahangad ay hindi malayo. Papalapit na ito sa iyo. Bawat apoy na iyong sindihan, bawat affirmations na iyong bigkas, at bawat kilos ng pananampalataya ay nagdadala ng pag-ibig na iyon ng mas malapit. Maniwala sa karunungan ni Baba Vanga. Magtiwala sa pamahiin ng iyong lola. At higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Sapagkat kapag ikaw ay naniniwala, naghahanda, at nakaayon, ang pag-ibig ay hahanapin ka, hindi ng aksidente, kundi ayon sa tadhana.